10 creepiest medical cases in history. Welcome to Arvin Polo TV. Normal na tayo ay makaramdam ng mga kakaiba sa ating pangangatawan na ang paglapit sa doktor ay natural upang magpakonsulta at pagalingin ang ating nararamdaman. Ngunit may mga pagkakataon na kahit ang pinakamagaling na doktor ay hindi na alam ang gagawin upang pagalingin ang isang medical condition na sobrang rare kung ituring. Sa video na ito ating tutuklasin ang 10 creepiest medical cases in history na kahit sino, miski ang mga professional medical doctors, ay napapaisip kung ano ang solusyon sa sakit na iniinda ng kanilang mismong pasyente. Kaya simulan na natin. Number 1. The Dancing Plague of 1518. Ang Dancing Plague of 1518 ay isa sa mga pinakakakaibang pangyayari sa kasaysayan na naganap sa Strasbourg, Alsace, na ngayon ay bahagi na ng France noong July 1518. Nagsimula ito nang biglaang sumayaw si Frau Trofea sa kalye at sa loob ng ilang araw umabot sa 30 na tao ang sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, ang bilang ng mga sumasayaw ay umabot ng daan-daang tao. Lahat ay sumasayaw ng walang tigil. Sa kabila ng matinding pagod at sakit, hindi sila tumigil sa pagsasayaw na nagresulta sa pagkamatay ng ilan dahil sa heart attack, stroke o labis na pagkapagod. Samantala ang mga local authority ay nalito at nag-alala sa nangyayari. Sa pag-aakalang ang pagsasayaw ay may kaugnayan sa religious beliefs o isang uri ng ritual, nagpatayo sila ng stage at nagdala ng mga musikero upang higit pang hikayatin ang mga sumasayaw. Iniisip na ang musika ay makatutulong upang maibsan ang kanilang kondisyon. Subalit, sa halip na huminto, mas marami pang tao ang nahikayat sumali at lalo pang lumala ang sitwasyon. Samantala, maraming teorya ang inilabas upang ipaliwanag ang kakaibang phenomenon na ito. Isa sa mga teorya ito ay ang ergot poisoning, kung saan ang rye na kinain ng mga tao ay contaminated ng fungus na Claviceps purpurea na naglalaman ng chemical na katulad ng lysergic acid diethylamide na nagdudulot ng hallucinations at involuntary spasms na posibleng nagresulta sa walang tigil na pagsasayaw. Ang isa pang teorya ay ang mass hysteria, isang kolektibong uri ng psychogenic illness na dulot ng matinding stress, gutom at mga sakit na nasa rehiyon, pinalala pa ng malalim na religious beliefs ng mga tao. Gayunpaman ang rehiyon ng Strasbourg noong panahong iyon ay dumaraan sa mga pagsubok, kabilang ang gutom, sakit at kahirapan na maaaring nag-udyok sa mga tao na mahulog sa ganitong kakaibang kondisyon. Samantala, makalipas ang isang buwan, unti-unting tumigil ang pagsasayaw ng dalhin ang mga apektado sa shrine ni Saint Vitus, patron saint ng sayaw, sa Saverne, kung saan isinagawa ang mga ritual upang sila'y gumaling. Hanggang ngayon, ang Dancing Plague of 1518 ay nananatiling misteryo at patuloy na pinag-aaralan bilang isang halimbawa ng kakaibang kondisyon na nagpapakita ng koneksyon ng kaisipan, kultura at kalusugan sa ilalim ng matinding stress at takot. Ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming pag-aaral tungkol sa psychological at physiological effects ng collective behavior sa harap ng matinding kahirapan at takot, lalo na sa mga panahong limitado pa ang kaalaman tungkol sa medisina at mental health. Number 2. Tree-Man Syndrome. Ang Tree-Man Syndrome or Epidermodysplasia verruciformis o EV ay isang rare genetic disorder na nagdudulot ng abnormal na paglaki ng mga kulugo o warts sa balat na kahawig ng bark ng puno. Ang kondisyon na ito ay sanhi ng genetic mutation na nagreresulta sa labis na sensitivity sa human papillomavirus o HPV na nagiging sanhi ng walang kontrol na pagdami ng warts sa iba't ibang bahagi ng katawan, partikular na sa mga kamay at paa. Ang mga warts na ito ay nagiging malalaki, magaspang at matitigas, kaya't tinawag itong Tree-Man Syndrome. Gayunpaman, ang sakit ay autosomal recessive. Ibig sabihin, kailangang magkaroon ng dalawang kopya ng defective gene upang magkaroon ng kondisyon. Ang mga parent carrier of gene ay maaaring walang sintomas, subalit may 25% na posibilidad na ang kanilang child gene ay magkaroon ng epidermodysplasia verruciformis kung parehong carrier ang parent gene. Ang mga pasyenteng may Tree-Man syndrome ay nahaharap sa matinding physical and emotional challenges. Samantala, ang mga lesions na kanilang nararanasan ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pagkalumpo, kundi nagdudulot din ng stigma at discrimination. Sa mga malalang kaso,
ang mga lesions ay maaaring lumaki ng sobra, dahilan upang mawalan ng kakayahang makagalaw ang pasyente at magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Bagamat walang ganap na lunas para sa Treman syndrome, may mga medical procedures na ginagamit upang maagapan ang mga sintomas nito. Kabilang dito ang surgical removal ng mga lesions, bagaman kadalasang bumabalik ang mga ito, kaya't kinakailangan ng paulit-ulit na operasyon. Gayunpaman, ang paggamit ng antiviral therapies at immunomodulatory treatments ay sinusubukan din, ngunit ang mga ito ay may limitadong epekto. Ang Treman syndrome ay naging kilala sa buong mundo dahil sa dokumentaryo tungkol kay Deddy Koswara mula sa Indonesia na kilala bilang Treman. Sa kabila ng maraming operasyon, patuloy na bumalik ang kanyang mga lesions hanggang sa siya ay pumanaw noong 2016 dahil sa komplikasyon ng kanyang kondisyon. Patuloy na pinag-aaralan ang Treman syndrome upang makahanap ng mas epektibong paggamot at lunas, habang ang mga pasyente nito ay nangangailangan ng suporta at pangunawa sa kanilang pang-araw-araw na pakikipaglaban. Number 3. Stone baby or lithopedion. Ang stone baby o lithopedion ay isang rare medical phenomenon kung saan ang isang fetus na namatay sa sinapupunan ng ina ay nagiging calcified o nababalutan ng calcium sa loob ng katawan. Nangyayari ito kapag ang fetus ay namatay sa isang ectopic pregnancy o abdominal pregnancy, kung saan hindi ito na ilalabas ng katawan sa natural na paraan dahil sa lokasyon nito. Sa halip na mabulok, ang katawan ng ina ay tinatakpan ang patay na fetus ng calcium bilang proteksyon laban sa impeksyon, na nagre-resulta sa pagkakaroon ng tinatawag na stone baby. Gayunpaman, isa sa mga pinakakilalang kaso ng lithopedion ay ang kay Colombe Chatry mula sa France. Noong 1955, natuklasan ng mga doktor ang isang calcified fetus sa loob ng kanyang tiyan na nasa kanyang katawan ng 46 na taon. Noong 1913, si Chatry ay nagkaroon ng ectopic pregnancy, kung saan ang fetus ay hindi lumago sa loob ng uterus kundi sa abdominal cavity. Dahil dito, hindi na ilabas ang fetus at ang kanyang katawan ay nagsimulang i-calcify ito upang maprotektahan siya mula sa impeksyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng stone baby, namuhay si Chatry ng normal sa loob ng maraming dekada nang hindi nalalaman ang tungkol sa kanyang kondisyon. Ang stone baby ay natuklasan lamang nang siya ay nagkaroon ng sakit sa tiyan at sinuri ng mga doktor. Nalaking gulat nang makita ang calcified fetus. Kung kaya't ang kanyang kaso ay isa sa mga pinakamatagal na record na nagpapakita ng natatanging kakayahan ng katawan ng tao na mag-adapt sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang lithopedion ay napakabihirang kondisyon na may tinatayang mas mababa sa 300 documented case sa kasaysayan ng medisina. Dahil sa kanyang tagal ng pagkakaroon ng stone baby, si Chatry ay naging isang mahalagang kaso sa medisina na nagbigay daan sa mas malalim na pag-research sa lithopedion. Samantala, ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit na ang mga rare kondisyon ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kalusugan ng isang tao at nagbigay ng mahahalagang aral sa medical community tungkol sa mga kakaibang pangyayari na maaaring maganap sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang kaso, ang lithopedion ay naging kilala at patuloy na pinag-aaralan upang higit pang maunawaan ang ganitong uri ng bihirang kondisyon. Gayunpaman, ang kwento ni Colombe Chatry ay isang patunay ng tibay ng katawan ng tao at ng mga kahangahangang mekanismo nito upang makaya ang mga di inaasahang kalagayan. Number 4. The Boy in the Plastic Bubble. Ang The Boy in the Plastic Bubble ay batay sa tunay na kwento ni David Vetter, isang batang ipinanganak noong 1971 sa Texas, USA, na may napaka-rare genetic disorder na tinatawag na Severe Combined Immunodeficiency o SCID. Ang Severe Combined Immunodeficiency ay isang kondisyon kung saan ang immune system ng isang tao ay halos walang kakayahan na labanan ang mga infection, kaya't ang pinakamaliit na mikrobyo ay maaaring magdulot ng malubhang sakit o kamatayan. Dahil dito, si David ay inilagay sa isang espesyal na sterile environment na ilang segundo lamang matapos siyang ipanganak ay ipinasok na siya sa isang transparent na bubble bilang bahagi ng isang eksperimento. Ang bubble na ito ay dinisenyo upang protektahan siya mula sa mga mikrobyo, na ang lahat ng pumapasok dito, kabilang ang pagkain, tubig at hangin, ay kailangang dumaan sa mahigpit na filtration processes. Kung kaya't ang kanyang pamilya, mga doktor at mga bisita ay nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga gloves na nakakabit sa bubble
upang mapanatili ang sterile na kapaligiran. Habang lumalaki si David sa loob ng bubble, naranasan niya ang malalim na emotional at physical challenge. Subalit siya ay naging isang matalino at curious na bata na nangarap maging astronaut. Sa kabila ng kanyang kakaibang sitwasyon, nakapag-aral siya sa pamamagitan ng mga libro, telebisyon at limitado ngunit maingat na pakikipag-ugnayan mula sa labas. Sa edad na 12, si David ay sumailalim sa isang bone marrow transplant mula sa kanyang kapatid na babae na inaasahang magbibigay ng mas malakas na immune system upang pahintulutan siyang makalabas sa bubble. Ngunit sa kasamaang palad, ang transplant ay nagdala ng Epstein-Barr virus na nagdulot ng lymphoma, isang uri ng cancer. Matapos ang 12 years ng pamumuhay sa loob ng bubble, si David ay namatay noong 1984. Samantala, ang kanyang kwento ay nagdala ng malalim na kamalayan tungkol sa severe combined immunodeficiency at nagtulak sa patuloy na pananaliksik upang hanapan ng lunas ang mga katulad na immunodeficiency disorders. Ang pelikulang The Boy in the Plastic Bubble na ipinalabas noong 1976 at pinagbidahan ni John Travolta ay inspirasyon mula sa kanyang buhay at nagbigay ng kamalayan sa publiko tungkol sa mga hamon ng pamumuhay sa ilalim ng napaka-rare na kondisyon. Ang legacy ni David Vetter ay nananatiling buhay sa pamamagitan ng pagbibigay atensyon at mga pag-aaral sa larangan ng immunodeficiency na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga pagsisikap na makahanap ng mga solusyon para sa mga ganitong sakit. Number 5. The water allergy. Si Rachel Warwick ay isa sa mga tao sa mundo na nagdurusa mula sa rare aquagenic urticaria, isang napakabihirang kondisyon na kilala rin bilang water allergy. Ang allergy na ito ay nagdudulot ng matinding reaksyon ng kanyang balat sa tuwing nadidikit ito sa tubig, kahit na ito'y mula sa simpleng pawis, luha o ulan. Sa bawat kontak sa tubig, agad na lumilitaw ang mga rashes, pamumula, pangangati at minsan ay pananakit na nagdudulot ng matinding discomfort kay Rachel. Unang napansin ang kanyang kondisyon noong siya ay nasa teenage years at mula noon, kinailangan niyang mag-adjust ng kanyang pamumuhay upang maiwasan ang mga flare-ups. Araw-araw, kinakailangan niyang limitahan ang kanyang pagkakalantad sa tubig, maging sa simpleng pagligo na nagiging isang mapanganib na gawain para sa kanya. Kung kaya't kailangan niyang gamitin ang mga espesyal na produkto at techniques para mabawasan ang mga sintomas, ngunit hindi nito lubusang napipigilan ang allergy. Sa bawat araw, kailangang maging maingat si Rachel sa kanyang bawat galaw, mula sa simpleng paghuhugas ng kamay hanggang sa pag-iwas sa ulan. Ang pagpawis naman na karaniwan sa karamihan ay isang malaking hamon sa kanya, kaya't kailangang kontrolin niya ang kanyang mga physical activities upang hindi mag-trigger ang kanyang allergy. Dahil dito ang kondisyon ni Rachel ay nagdudulot ng matinding anxiety at stress, lalo na't kailangan niyang tiyakin na walang tubig na madikit sa kanyang balat. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag at positibo si Rachel. Ginagamit niya ang social media upang ibahagi ang kanyang kwento at naging coping mechanisms na niya ito at nagiging inspirasyon sa iba pang taong may rare condition. Sa kasalukuyan, walang permanenteng gamot para sa aquagenic urticaria at ang mga doktor ay madalas nagre-reseta ng antihistamines upang mapigilan ang mga sintomas, ngunit hindi nito ganap na natatanggal ang problema. Patuloy ang pananaliksik upang mas maunawaan ang ugat ng sakit na ito at upang makahanap ng mas effective remedy. Si Rachel Warwick ay isang halimbawa ng kung paano ang isang tao ay nagpapatuloy sa kabila ng isang napaka-challenging na kondisyon na nagsisilbing paalala na ang buhay ay puno ng mga hamon na malalampasan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Number 6. The exploding teeth. Ang exploding teeth ay isang rare at halos hindi kapani-paniwalang phenomenon na nangyari noong middle of the 19th century sa ilang bahagi ng United States at Europe, na kung saan ang mga ngipin ng isang tao ay bigla ang sumasabog na nagdudulot ng matinding sakit at pagkawasak ng ngipin. Ang mga ulat tungkol sa pagsabog ng ngipin ay dokumentado sa mga medical journal noong panahong iyon na nagdulot ng matinding takot at pag-aalinlangan sa mga komunidad ng mga dentista at pasyente. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay iniulat ni Dr. Helps noong 1817, kung saan ang isang pasyente na nakaranas ng matinding sakit ng ngipin ay nakaranas ng biglaang pagsabog ng ngipin matapos ang ilang oras ng pananakit. Sa ibang ulat noong 1871, si Dr. Atkinson, isang kilalang dentista,
ay nagdokumento ng 3 magkakaibang cases ng mga patients na ang mga ngipin ay sumabog. Samantala, ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malaking interes at pagkalito sa medical community. At iba't ibang medical theory ang inihain upang ipaliwanag ang kakaibang pangyayaring ito. Ang isa sa mga theory ay nagsasabing ang pagsabog ng ngipin ay maaaring dulot ng pag-iipon ng gas sa loob ng ngipin, bunga ng impeksyon o pagkabulok na sa ilalim ng matinding pressure ay nagdulot ng pagsabog. Isa pang teorya ang nagtuturo sa posibilidad ng galvanic reaction sa loob ng bibig dahil sa paggamit ng mga metal fillings na may iba't ibang uri ng metal na maaaring lumikha ng maliit na electric currents na nagpainit at nagpasabog sa ngipin. Sa kabila ng mga paliwanag na ito, walang tiyak na konklusyon ang naabot at ang mga ulat ng exploding teeth ay naging bihira at sa kalaunan ay nawala na noong late 19th century. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga ulat na ito ay maaaring resulta ng maling diagnosis, exaggeration o pagkalito sa iba pang dental conditions na hindi pa ganap na nauunawaan noong panahong iyon. Bagamat ang phenomenon na ito ay nananatiling isang misteryo, ang mga ulat ng exploding teeth ay nagpaalala na ang kasaysayan ng medisina ay puno ng mga di inaasahang kaganapan na humahantong sa mas malawak na pag-unawa sa kalusugan at karamdaman. Number 7. The Baby with Two Faces. Ang The Baby with Two Faces o ang sanggol na ipinanganak na may 2 mukha sa India noong 2008 ay isang rare case ng diprosopus, isang congenital disorder na nagdudulot ng 2 mukha sa isang ulo. Ang sanggol na ito, mula sa isang maliit na nayon sa Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, ay ipinanganak na may 2 set ng mga mata, ilong at bibig, ngunit may normal na katawan at walang nadobleng mga internal organ. Dahil sa kanyang kakaibang kalagayan, maraming tao sa kanilang komunidad ang nagturing sa kanya bilang incarnation ng Hindu na diyosa na si Durga, na kilala sa pagkakaroon ng maraming mukha at braso. Itinuring ng mga lokal na residente ang kanyang kapanganakan bilang isang himala at nagpunta sila sa bahay ng pamilya upang sumamba at magbigay ng mga donasyon. Naniniwala sila na ang sanggol ay isang biyaya mula sa Diyos. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang sanggol ay nagpakita ng magandang kalusugan at tumanggi ang kanyang pamilya na siya ay ipasuri o ipagamot sa ospital. Pinaniniwalaan nilang hindi isang karamdaman kundi isang banal na palatandaan ang kanyang kondisyon. Ang balita tungkol sa sanggol na ito ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa pagkamangha at awa hanggang sa pagkilala dito bilang isang milagro. Bagamat ang kondisyon ng sanggol ay maipapaliwanag sa medical terms, hindi maikakaila ang malalim na epekto nito sa religious beliefs at kultura ng kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang The Baby with Two Faces ay isang kwento ng pag-asa, pananampalataya at ang kakaibang paghahanap ng kahulugan sa gitna ng mga hindi maipaliwanag na kalagayan na nag-iiwan ng marka hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa mga taong nakarinig ng kwentong ito. Number 8. The Girl Who Couldn't Stop Pulling Her Hair. Ang The Girl Who Couldn't Stop Pulling Her Hair ay tumutukoy sa isang kondisyon na kilala bilang trichotillomania, isang uri ng obsessive-compulsive disorder o OCD na nagdudulot ng hindi mapigilang urge na hilahin o bunutin ang sariling buhok mula sa ulo, kilay, pilikmata o iba pang bahagi ng katawan. Ang trichotillomania ay isang malubhang kondisyon na may malalim na physical and emotional effect, kabilang ang pagkakalbo, sugat sa anit at pagkakaroon ng matinding kahihiyan at anxiety. Ang isa sa mga kilalang kaso nito ay si Rebecca Brown, isang batang babae mula sa United Kingdom na naging tanyag dahil sa kanyang pagdokumento ng kanyang laban sa trichotillomania sa social media. Si Rebecca ay nagsimulang hilahin ang kanyang buhok noong siya ay bata pa, at sa loob ng maraming taon ay nahirapan siyang kontrolin ang kanyang pagnanasa na gawin ito, na nagdulot ng pagkakalbo at pagbagsak ng kanyang self-esteem. Dahil ang trichotillomania ay maaaring magmula sa iba't ibang sanhi, kabilang ang stress, anxiety, depression o trauma, at bagamat bihira, tinatayang nasa 1 to 2% ng populasyon ang mayroon ng ganitong sakit. Kadalasang nagsisimula ito sa pagkabata o adolescence at maaaring magpatuloy hanggang sa adulthood kung hindi mabigyan ng appropriate treatment. Samantala, ang paggamot sa trichotillomania
ay kadalasang binubuo ng kombinasyon ng cognitive behavioral therapy at kadalasan gamot upang matulungan ang pasyente na makontrol ang urge na hilahin ang kanyang buhok. Sa pamamagitan ng cognitive behavioral therapy, natututo ang mga pasyente na kilalanin at baguhin ang pattern ng pag-iisip at ugali na nauugnay sa kanilang kondisyon at sa halip ay matutong harapin ang stress o anxiety sa mas positibong paraan. Ang kwento ni Rebecca Brown at ng iba pang may trichotillomania ay nagbigay ng awareness sa publiko tungkol sa kondisyon at nagbigay ng suporta at inspirasyon sa iba pang nakararanas ng parehong problema. Kung kaya't ang kanyang pagbabahagi ng kanyang karanasan ay nakatulong sa pag-alis ng stigma at maling akala tungkol sa trichotillomania na madalas itinuturing na isang simpleng masamang gawain, ngunit sa katotohanan ay isang malubhang mental health disorder na nangangailangan ng sapat na atensyon at paggamot. Sa kabila ng mga hamon, maraming taong may trichotillomania ang natututo ng mga paraan upang mabuhay ng normal at maligaya sa tulong ng tamang suporta at pag-unawa mula sa kanilang paligid. Number 9. The Girl Who Couldn't Feel Pain. Si Ashlyn Blocker ay isang batang babae mula sa United States na ipinanganak na may congenital insensitivity to pain or CIP, isang napaka-rare na genetic disorder na nagdudulot ng kawalan ng kakayahan na maramdaman ang sakit. Bagamat tila isang superpower sa unang tingin, ang kondisyon ni Ashlyn ay puno ng panganib at pagsubok. Mula pagkabata, napansin na ng kanyang mga magulang na hindi siya umiiyak kahit na nasasaktan at sa edad na 3 taon, hindi niya napansin na napaso ang kanyang kamay matapos mahawakan ang isang mainit na bagay. Samantala, ang hindi pagkaramdam ng sakit ay nagdudulot ng malubhang peligro dahil hindi agad natutukoy ang mga pinsala, impeksyon o sakit na maaaring magdulot ng seryosong complication. Kung kaya't sa araw-araw, si Ashlyn at ang kanyang pamilya ay kailangang maging sobrang maingat dahil ang isang simpleng paglalaro ay maaaring maging delikado. Dahil hindi rin siya nakakaramdam ng sakit ng tiyan o iba pang sintomas, palagi ang nasa panganib ang kanyang kalusugan, kaya't ang kanyang mga magulang ay laging alerto at handa sa anumang oras. Sa kabila ng mga hamon, lumaki si Ashlyn na may positibong pananaw, aktibo sa mga activities sa paaralan at komunidad, ngunit lagi siyang may kasamang pangangalaga upang maiwasan ang aksidente. Walang lunas ang congenital insensitivity to pain at ang mga pamilya tulad ng kay Ashlyn ay umaasa sa constant vigilance at preventive care upang mapanatili ang kanyang kalusugan at kaligtasan. Samantala, patuloy ang pananaliksik upang mas maunawaan ang kondisyong ito at makahanap ng mga paraan upang mapabuti ang quality ng buhay ng mga may congenital insensitivity to pain. Gayunpaman, ang kwento ni Ashlyn ay hindi lamang nagpapakita ng tapang kundi nagsisilbi ring inspirasyon. Ipinapakita na kahit ang buhay na puno ng limitasyon ay maaaring maging significant at puno ng pag-asa. Bukod pa rito, ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na sina Tom at Tara Blocker, ay naging matatag sa harap ng hamon, aktibong sumusuporta sa kanilang anak at sa iba pang mga pamilyang may kaparehong kondisyon. Number 10. Si Charles Osborne ay one of the most unique medical condition na recorded sa kasaysayan. Noong 1922, sa edad na 28, habang kinakatay ang isang baboy sa kanyang bukid sa Anthon, Iowa, bigla siyang nakaranas ng matinding pag-atake ng hiccups na nagpatuloy ng walang tigil sa loob ng 68 years na isang record na kinilala ng Guinness World Records. Sa simula, ang kanyang hiccups ay umaabot ng 40 times every minute, ngunit kalaunan ay bumaba ito sa 20 times every minute. Ngunit sa kabila ng walang tigil na hiccups, namuhay si Osborne ng isang medyo normal na buhay. Nagtrabaho bilang manager sa isang sakahan at nagkaroon ng 2 asawa at 8 anak. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng malaking abala sa kanyang araw-araw na gawain na nagbunga ng physical at emotional exhaustion. Kung kaya't maraming doktor ang sumubok na lunasan ang kanyang kondisyon, ngunit walang concrete solution ang natagpuan. Samantala, naniniwala ang mga eksperto na ito ay cause of damage sa bahagi ng kanyang utak na tinatawag na medulla oblongata na responsable sa pag-regulate ng hiccup reflex. Sa kabila ng iba't ibang diagnosis at treatment na sinubukan, nanatiling misteryo kung bakit nagsimula ang kanyang hiccups at kung bakit ito tumigil. Pagdating ng 1990, isang taon bago siya pumanaw sa edad na 97, bigla na lang huminto ang kanyang hiccups na naganap ng hindi inaasahan.
Sa buong buhay ni Osborne, siya ay nakaranas ng tinatayang mahigit 430 million hiccups na nagpapakita ng tindi ng kanyang karamdaman. Ang kanyang kwento ay naging paksa ng pag-aaral at interes sa larangan ng medisina, ngunit hanggang ngayon, walang nakapagbigay ng tiyak na dahilan kung bakit nagsimula ang kanyang hiccups o kung bakit ito tumigil. Ang mga kwento ng mga creepy medical cases na ito ay nagpapakita ng kakaibang kalikasan ng ating katawan at isipan na minsan ay tila lampas pa sa ating pangunawa. Bagamat marami sa mga kasong ito ay may medical explanation, hindi maikakaila na sila'y nag-iiwan ng kilabot at takot sa ating isipan at nagpapaalala sa atin na ang ating katawan ay may mga misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nauunawaan. Kung kayo ay may sariling kwento o karanasan ng kakaibang medical experiences, i-share nyo naman sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at itong ang Arvin Polo TV.